Isang 10 taong gulang na bata ang ikinulong ng kanyang ina, gutom at pinahirapan. Hanggang sa may narinig siya sa kabilang kwarto na tuluyang babago sa kanyang kapalaran. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Bakit siya nakakulong sa kwartong iyon? Bakit wala siyang kaibigan? Bakit hindi niya kailanman nakita ang labas ng bahay? Sapat na ba ang kanyang pag-iral para parusahan siya ng ganito? Sa bawat araw na lumilipas, lumalala ang gutom, lumalalim ang takot, at nawawala ang pag-asa. Ngunit isang gabi nang akala niyang wala nang magbabago, may narinig siyang bulong mula sa kabilang kwarto, isang pangalan, isang pangako, isang lihim na hindi dapat niyang malaman. Sa sandaling iyon, isang apoy ang sumiklab sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya, pag-asa. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam. Minsan ang paghahanap ng katotohanan ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa kasinungalingan na iyong nakasanayan. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang kwento na babago sa lahat. Malamig, madilim. Ang amoy ng lumang kahoy at lumang tela ay bumabalot sa maliit na espasyo. Isang maliit na silid na tila walang hangganan ng lungkot at takot. Doon, sa sulok na kayakap sa kanyang sariling katawan, nakaupo si Emil, isang batang 10 taong gulang, payat, at halos kasing laki ng isang 6 na taong gulang na bata dahil sa kakulangan sa pagkain. Hindi niya alam kung umaga o gabi na, sapagkat ang tanging liwanag sa silid ay ang mahina at nanginginig na bumbilyang minsan ay binubuksan at minsan naman ay pinapatay ng kanyang ina. Ang tiyan niya ay kumakalam. Isang tunog na matagal na niyang kinasanayan. Hindi siya makapangahas na humingi ng pagkain dahil alam niya ang kapalit. Hindi sigaw, hindi suntok, kundi isang tingin, isang malamig na titig mula sa kanyang ina na nagsasabing wala siyang karapatan magreklamo, wala siyang karapatang mabuhay ng higit pa sa kung ano ang meron siya ngayon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinihimas ang kahoy na dingding sa tabi niya. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Ang katahimikan ng silid ay tila sumisigaw ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Napuno na siya ng lungkot at takot sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayong gabi, may ibang pakiramdam, isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon at pagkatapos, narinig niya ito, isang bulong, isang mahina, halos hindi marinig na tinig mula sa kabilang panig ng dingding. Napahinto siya. Ang kanyang hininga ay halos hindi gumagalaw sa kanyang lalamunan. Hindi siya sigurado kung totoo ang kanyang narinig o kung ito ay isang panaginip, lamang isa sa mga imahinasyon niyang madalas niyang ginagawa upang makatakas sa bangungot ng kanyang buhay. Ngunit nang dumampi ang kanyang tainga sa kahoy, malinaw niyang narinig ang isang tinig, isang babae, mababa at puno ng lungkot. Hindi siya tumigil kailanman. Napakaraming taon ang paghahanap. Nanlaki ang mga mata ni Emil. Sino ang hinahanap? Sino ang hindi tumitigil? May bahagyang pag-alog sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya pa nararanasan noon. Pag-asa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang lumang kahoy. Marahang idiniin ang kanyang tainga sa dingding upang marinig pa ng mas malinaw at muli isang sagot mula sa ibang tinig. Isang lalaking tila balisa puno ng pangamba. Kung buhay pa ang batang iyon, maaari siyang nasa kahit saan. Parang may sumabog sa loob ng isip ni Emil. Hindi niya alam kung bakit, pero may bumubulong sa kanyang puso na hindi yon isang simpleng usapan lamang. Hindi yon isang kwentong walang kaugnayan sa kanya. Napalunok siya. Tumingin sa paligid. Sa malamig at mapait na mundong kanyang kinagisnan. Sa buong buhay niya, alam lang niya ang silid na ito. Walang bintana. Walang kahit anong bakas ng mundo sa labas. Para siyang isang anino na itinago sa dilim. Pero paano kung hindi siya dapat narito? Ang pintuan ng kanyang silid ay biglang nagbukas ng may bahagyang pagkalampag at isang anino ang lumitaw sa liwanag mula sa labas. Ang kanyang ina, ang malamig, hindi matinag,
At walang pusong si Luz Biminda. Nakatayo sa may pintuan, hawak ang isang lumang pinggan na may kaunting tuyong kanin na parang pinaglumaan na. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ito tumingin ng matagal kay Emil. Basta't iniwan lang niya ang pinggan sa sahig at suminghal. Kumain ka at huwag kang magsasalita. At sa isang iglap nagsara muli ang pinto. Tahimik si Emil. Hindi niya ginalaw ang pagkain. Hindi niya inisip ang gutom. Hindi niya naramdaman ang lamig sa sahig. Ang isip niya ay lumulutang sa isang ideya na hindi niya kayang itaboy. May hinahanap sila. Isang batang nawala at siya ay isang batang hindi dapat umiiral. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nakaramdam siya ng isang bagay na mas malakas pa sa takot. Pag-asa. Ngunit alam niyang ang pag-asa ay delikado. At kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kakailanganin niyang gawin ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Kakailanganin niyang harapin ang kanyang ina. Nang sumapit ang umaga, hindi pa rin nakatulog si Emil. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung buhay pa ang batang iyon, maaari siyang nasa kahit saan. Sino ang batang iyon? Bakit parang may bumubulong sa kanya na siya ang tinutukoy? Nakaupo siya sa sulok ng kanyang silid, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang tiyan ay muling kumalam, ngunit hindi na iyon ang iniisip niya ngayon. Ang pangungulila at takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang kakaibang damdamin, isang matinding pangangailangan na maintindihan ang koneksyon niya sa narinig niyang usapan. Muling dumampi ang kanyang kamay sa kahoy na dingding, malamig, magaspang. Parang isa itong manipis na hadlang sa pagitan ng kanyang realidad at ng sagot sa misteryo. Napansin niya ang isang maliit na butas sa kahoy, isang lamat na hindi niya noon pinansin. Ngayon, tila isa itong pinto patungo sa katotohanan. Maingat niyang inilapit ang kanyang mata at sinilip ang kabilang panig. Madilim ang silid sa kabila, ngunit may bahagyang liwanag na pumapasok mula sa isang maliit na siwang sa bintana. Sa loob, may dalawang anino na bahagyang gumagalaw, isang babae at isang lalaki. Hindi niya maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit mula sa paraan ng kanilang pagkilos, malinaw na sila ay kinakabahan. Don Renato, hindi pa rin sumusuko, napasinghap si Emil. Don Renato, isang pangalang hindi niya kailanman narinig, ngunit tila may kung anong kabigatang bumagsak sa kanyang dibdib nang marinig ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Mahina ngunit matigas ang boses ng babae. Hindi, sagot ng lalaki. Kung malaman niya, tapos na ang lahat. Hindi lang siya ang masasaktan, kundi pati ang bata. Napatigil si Emil, ang bata. Siya ba ang batang iyon? Ang kanyang puso ay bumilis ang pintig. Pakiramdam niya isa siyang piraso ng isang larong hindi niya naiintindihan. Sino si Don Renato? Bakit hindi siya sumusuko? Ano ang hindi dapat niyang malaman? Nang siya'y tuluyang magpakalapit sa dingding upang makinig pa, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang malakas na hampas ng kahoy sa pader ang nagpanginig sa kanyang buong katawan. Napalingon siya at doon ay tumambad ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ina. Ano ang ginagawa mo? Malamig at matalim ang kanyang boses na parang isang kutsilyong dumaan sa balat ni Emil. Napatayo siya, nanginginig. Hindi siya maaaring magsinungaling. Ngunit hindi rin niya maaaring sabihin ang totoo. Wala po. Mahina niyang sagot. Pilit na iniwasan ang tingin ng kanyang ina. Unti-unting lumapit si Luz Biminda. Mabilis, ngunit kontrolado. Parang isang hayop na nagmamatyag sa kanyang biktima. Tumigil siya isang dipa mula kay Emil at tiningnan ito ng diretso sa mata. Wala? Mariing ulit nito. Nakakatakot ang paraan ng pagbigkas niya ng salita. Hindi mataas, hindi galit, ngunit puno ng babala. Dahan-dahan niyang inikot ang tingin sa paligid ng silid, hinahagod ng mga mata ang bawat sulok. Napatingin siya sa dingding kung saan naroon ang maliit na butas.
Tahimik si Emil, pinipigilan ang kanyang paghinga at pagkatapos ngumiti ang kanyang ina. Isang kakaibang nangiti. Hindi ito isang nangiti ng saya kundi ng pag-unawa, isang uri ng ekspresyon na nagsasabing alam niyang may natuklasan si Emil. Dahan-dahang inilapit ni Luz Viminda ang kanyang kamay sa buhok ni Emil at hinaplos ito. Banayad, ngunit nakakapangilabot. Hindi ka dapat nagpapakausisa, anak. At sa isang iglap lumabas siya ng silid, marahang isinara ang pinto sa likuran niya. Ngunit kahit wala na siya, nanatili ang bigat ng kanyang presensya sa loob ng madilim na silid. Alam niya, at kung alam niya, mas lalo siyang mag-iingat. Emil marahang lumuhod sa sahig, pilit na pinakikiramdaman kung may babalik pang ingay mula sa kabilang kwarto. Ngunit wala na. Tahimik na, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit hindi niya mapigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahil sa lahat ng narinig niya ngayong gabi, isang bagay ang malinaw. May itinatago ang kanyang ina, at ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na napagtanto niyang maaring hindi siya tunay na anak nito. Malamig ang gabi, ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit nanginginig si Emil. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa mula sa naging engkwentro nila ng kanyang ina kaninang umaga. Alam na niya. Alam niyang may narinig siya. Alam niyang may iniisip siya. At ang pinakamasama sa lahat, alam niyang maaaring gumawa ito ng paraan upang hindi na siya makaalam ng kahit ano pang higit pa. Habang nakahiga sa manipis na kutsyon sa sahig, hindi niya maialis sa isipan ang pag-uusap sa kabilang silid. Don Renato, isang batang nawala, isang katotohanang hindi dapat lumabas. Lahat ng ito ay tila isang palaisipan na hindi niya pa lubos na naiintindihan, ngunit may bahagi sa kanya na sumisigaw. Kailangan niyang malaman ang totoo, at iyon ang dahilan kung bakit ngayong gabi hindi siya matutulog. Dahan-dahan siyang bumangon. Pinakinggan niyang mabuti ang labas ng pinto, walang ingay. Malamang ay tulog na ang kanyang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kinakalma ang kanyang hininga. Kailangan niyang maging maingat. Hinawakan niya ang doorknob at dahan-dahang inikot ito. Tumunog ito ng bahagya. Napasinghap siya at agad na natigil. Ilang segundo siyang nakiramdam. Walang reaksyon mula sa labas. Itinuloy niya ang pag-ikot at dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang hakbang. Dalawa, ang kahoy na sahig ay bahagyang lumusot sa ilalim ng kanyang talampakan at saka bigla may malakas na tunog mula sa labas ng kanyang silid. Isang ingay ng paa na dumaan sa sahig. Halos tumigil ang kanyang paghinga. Mabilis siyang umatras, mabilis na isinara ang pinto at bumalik sa kanyang kutsyon, pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Huli ba siya? Ilang minuto siyang nakiramdam at nang walang kasunod na ingay, doon lang siya muling nakahinga ng malalim. Hindi niya alam kung sino ang dumaan, ngunit hindi niya maaaring ipagpatuloy ang kanyang plano ngayon. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Kinabukasan hindi siya pinansin ng kanyang ina. Karaniwan na ito, ngunit ngayon may halong kaba ang katahimikan nito. Alam niyang may nagbago. Wala siyang makain buong araw. Hindi siya pinadalhan ng kahit isang mangkok ng kanin. Ito ang paraan ng kanyang ina upang ipaalam sa kanya na siya'y pinarurusahan. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Emil. Hindi niya na iniinda ang gutom. Mas matindi ang uhaw niya sa sagot, at sa gabi, bumalik siya sa pader. Sinilip niya ulit ang maliit na butas. Ang parehong babae at lalaki mula sa kabilang silid ay naroon muli. Ngunit ngayon, parang mas mabigat ang usapan nila. Si Don Renato. Nagsimula ng magtanong ulit. Hindi siya titigil. Pero kung malaman niyang buhay pa ang bata, hindi natin alam kung anong mangyayari. Mas lalong hindi natin alam kung malaman niyang sino ang may gawa nito. Nanlaki ang mata ni Emil. May kagagawan sa pagkawala ng batang iyon, at sa isang iglap narinig niya ang isang pangalang hindi niya kailanman inakala na maririnig sa pag-uusap nila.
Si Luz Biminda, masyado na siyang matagal na tahimik. Napasinghap si Emil ang kanyang ina. Ano ang kinalaman ng kanyang ina sa pagkawala ng batang iyon? At bakit siya ang nakakulong sa kwartong ito? Halos hindi na niya napansin ang paggalaw ng kamay niya. Napaabot siya sa butas ng pader. Nais pa niyang malaman ang iba pang sasabihin. Ngunit ang maliit na galaw na iyon ay naging sanhi ng isang maliit na tunog sa kahoy. Nag-freeze siya. Napalingon ang babae. Tumayo ang lalaki. May tao ba sa kabila? Napatakbo si Emil papalayo mula sa dingding. Nanginginig ang buong katawan at sa eksaktong sandaling iyon, muling bumukas ang pinto. Sa pintuan nakatayo ang kanyang ina. Ngunit ngayon hindi na ito tahimik at hindi na ito nakangiti. Sa halip, ang tingin nito sa kanya ay puno ng pagdududa. Nanginginig si Emil sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ng kanyang ina ay matalim na nakatutok sa kanya, puno ng hinala at isang bagay na mas nakakakilabot. Alam niyang may nalalaman si Emil. Ilang saglit silang parehong hindi gumagalaw. Para bang isang larong tahimik kung saan ang unang kumilos ay talo. Hindi niya alam kung anong iniisip ni Luz Biminda, pero isang bagay ang sigurado niya. Wala siyang dapat ipakitang takot. Ano ang ginagawa mo? Malamig na tanong ng kanyang ina. Wala. Mahina niyang sagot, pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Marahan lumapit si Luz Biminda. Ang bawat yapak niya sa sahig ay parang dagundong sa isipan ni Emil. Nang makarating siya sa harapan ng bata, yumuko siya ng bahagya, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Emil. Nakikinig ka ba? Tanong niya. Mabagal at puno ng babala, hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Pilit niyang tinatago ang kanyang nararamdaman pero alam niyang nakikita ito ng kanyang ina. At bigla, hinawakan ni Luz Biminda ang kanyang baba, madiin ngunit hindi sapat upang makasakit. Huwag mong subukang alamin ang mga bagay na hindi mo dapat malaman. Bumitaw siya at lumabas ng kwarto. Marahang isinara ang pinto sa likod niya. Ngunit kahit nawala na ito, nanatili ang bigat ng kanyang presensya. Luz Biminda ay natatakot. At kung natatakot siya, ibig sabihin, may isang bagay siyang itinatago. Simula ng araw na iyon, naging mas mahigpit si Luz Biminda kay Emil. Kung dati ay may kaunting pagkain siyang ibinibigay sa kanya, ngayon ay halos wala na. Ang gutom ay naging mas matindi. Pero hindi ito ang pinakamasakit. Mas masakit ang pag-alam na mas lalong pinipigilan ng kanyang ina ang katotohanan. Alam niyang may sagot sa kabilang kwarto. Alam niyang kung magagawa niyang makinig ulit, maaaring malaman niya ang sagot sa tanong na bumabagabag sa kanya. Ngunit paano? Ngayon mas madalas nang dumadalaw si Luz Biminda sa kwarto niya. Palaging tinitingnan kung ano ang ginagawa niya. Parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras upang manuklaw. Alam ni Emil na kailangang maghintay ng tamang pagkakataon. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang sulok, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na tila may kakaibang texture. Inilapit niya ang kanyang kamay, at nang mahawakan niya ito, napansin niyang malambot ang kahoy. Bulok na ito. Napuno ng pag-asa ang kanyang puso. Isang pagkakataon, isang paraan palabas. Mabilis niyang tinanggal ang manipis na patong ng kahoy gamit ang kanyang mga daliri. Pinipilit na hindi gumawa ng ingay. Isang maliit na butas ang lumitaw, sapat lang upang masilip niya ang kabilang silid. At doon niya nakita ang isang bagay na nagpatibay ng kanyang hinala. Sa loob ng kwarto nakaupo ang parehong lalaki at babae. Ngunit sa mesa sa harapan nila, may isang bagay na kumiliti sa kanyang paningin. Isang lumang litrato. Hindi niya ito masyadong makita, pero alam niyang mahalaga ito at bago pa siya makalapit upang mas lumaki ang butas, may narinig siyang isang tunog mula sa labas ng kanyang silid. Mga yapak. Mabilis niyang tinakpan muli ang butas ng kahoy at bumalik sa kanyang pwesto. Pinipilit na ipikit ang kanyang mga mata at ilang saglit lang bumukas ang pinto. Dumaan si Luz Biminda, tinitigan siya, sandali.
bago muling lumabas. Pinakiramdaman ni Emil ang kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumaan sa maliit na siwang ng dingding. Tila isang paalala na may ibang mundo sa labas ng kwartong ito. Isang mundong hindi pa kailanman naranasan ni Emil. Ngunit ngayong gabi, mas matindi ang pintig ng kanyang puso kaysa sa gutom na bumabagabag sa kanya. May paraan, may pag-asa. Nakaharap siya sa maliit na siwang sa dingding, ang kanyang natuklasang lihim na bintana patungo sa mundo sa kabila. Doon niya nasilayan ang litrato sa mesa kagabi. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa larawan, pero alam niyang mahalaga ito. Kung iyon ang sagot sa kanyang pagkatao, kailangan niyang malaman ang buong kwento, pero paano? Hindi siya maaaring makipag-usap sa mga taong nasa kabilang silid. Kung mahuli siya ng kanyang ina, maaaring hindi na siya makaligtas. Kailangan niyang mag-iwan ng mensahe. Naghanap siya sa paligid ng kanyang madilim na silid. Wala siyang kahit anong papel hanggang sa maalala niya ang isang bagay. Sa ilalim ng lumang kutsyon na kanyang hinihigaan, may isang maliit na piraso ng papel, isang lumang resibo na minsan niyang ginamit upang gumuhit noong bata pa siya. Ang tinta ng kanyang mga doodle ay halos kupas na. Ngunit maaari pa itong sulatan. Agad niyang hinanap ang lapis na minsang iniwan ng kanyang ina sa isang sulok, isang putol at mapurol na lapis, pero sapat para sa kanyang plano. Dahan-dahan, sinulat niya ang kanyang mensahe. Ang pangalan ko ay Emil. Ako ay nakakulong. Tulungan ninyo ako. Nanlamig ang kanyang daliri habang tinatapos niya ang huling letra. Ito na ang pinakamapanganib na bagay na nagawa niya sa buong buhay niya. Maingat niyang inipit ang papel sa maliit na siwang. Itinulak ito papunta sa kabilang silid at saka siya naghintay. Ang mga segundo ay tila oras. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso sa kaba. May makakapansin kaya? May makakabasa? Hanggang sa may kamay na lumitaw sa kabila. Napigil ang kanyang hininga nang makita niyang may isang taong dumampot sa kanyang sulat. Tahimik niyang idinikit ang kanyang tainga sa dingding, pinakikiramdaman kung may sasabihin ng mga tao sa kabilang silid. Diyos ko, bulong ng babae. May bata nga sa kabila. Sagot ng lalaki, ang boses nito puno ng gulat. Ilang saglit na katahimikan, parang hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin. At pagkatapos isang pangalang hindi niya inaasahan ang lumabas mula sa bibig ng lalaki. Kung totoo ito, kailangang malaman ito ni Don Renato. Nanigas si Emil. Si Don Renato na naman. Bago pa niya, mas lalo pang maproseso ang kanyang narinig, may isa pang tunog na nagpanginig sa kanyang katawan. Yapak. Mula sa labas ng kanyang silid, ang pintuan ay bumukas ng marahas. Nakatayo si Luz Biminda sa harapan niya, ang kanyang mga mata malamig at puno ng pagdududa. Alam ba niya, nakita ba niya ang ginawa niya? Ang kanyang ina ay dahan-dahang lumapit at sa bawat hakbang nito, mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. May ginawa ka ba, Emil? Tanong nito, mabagal at mapanganib. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang sarili. Hindi siya dapat magpakita ng kahit anong emosyon. Wala. Halos pabulong niyang sagot. Pinagmasdan siya ng kanyang ina ng matagal. Tila sinusuri ang kanyang mukha. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. At pagkatapos marahan itong tumango. Mabuti. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Ngunit sa huling sandali, huminto siya sa may pintuan at bumulong ng hindi lumilingon. Huwag mo akong subukan, Emil. At sa isang iglap, muli siyang naiwan mag-isa sa madilim na kwarto. Ngunit ngayon, may isang bagay siyang hindi pa nararamdaman dati. Alam na ng mga tao sa kabilang silid na nandito siya. At kung may kahit katitingmang tsansa na totoo ang iniisip niya, malapit na siyang makalaya. Ang umaga ay dumating na may bagong tensyon sa hangin. Hindi ito tulad ng ibang araw kung saan ang gutom at lamig lamang ang pumipigil kay Emil na bumangon mula sa kanyang kutsyon. Ngayon,
Ang kaba ang bumabalot sa kanya. May nakabasa sa kanyang sulat. May nakaalam na siya ay nakakulong. Ngunit, sapat ba iyon upang iligtas siya? Mahina siyang lumapit sa kanyang paboritong lugar sa dingding, ang maliit na siwang kung saan siya nakikinig. Tahimik. Wala siyang marinig mula sa kabilang silid. Wala siyang ideya kung ano ang pinag-usapan ng dalawang estranghero matapos mabasa ang kanyang mensahe. Tumingala siya. Ang lumang bombilya sa kisame ay kumikislap. Tila nag-aalangan kung magbibigay pa ito ng liwanag o tuluyan ng mamamatay. Sa isang iglap narinig niya ang malalakas na katok sa pintuan sa labas ng kanyang silid. May dumating. Napabalikwas siya. Ang kanyang puso ay kumabog sa kanyang dibdib, mas mabilis kaysa dati. Sa labas, narinig niyang bumukas ang pinto ng bahay. Magandang hapon, Ginang. Pasensya na sa abala, ngunit may nais lamang kaming itanong. Isang boses ng lalaki. Hindi niya ito kilala, ngunit may autoridad sa paraan ng pagsasalita nito. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto, idinikit ang tainga sa kahoy. Ano to? Wala akong oras sa mga walang kwentang bagay, sagot ni Luz Biminda. Malamig ang tono ng boses. Natanggap kaming impormasyon tungkol sa isang bata. May nawawalang bata na pinaghahanap ng isang kilalang pamilya. Nais lang naming tiyakin na wala kayong impormasyon tungkol dito. Nanigas si Emil. Nawawalang bata. Siya ba ang batang iyon? Sa halip, nasagutin agad na tahimik si Luz Biminda. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Kung ako sa inyo, tigilan niyo ang pag-aaksaya ng oras sa mga chismis. Parang may kung anong pumitlag sa dibdib ni Emil. Sinungaling siya. Sa totoo lang, Ginang, patuloy ng lalaki. Nakatanggap kami ng isang sulat, isang mensahe mula sa isang bata. Isa siyang batang nakakulong at humihingi ng tulong. Tumigil ang kanyang ina. At ang mensaheng ito, nakuha namin sa mismong lugar na ito. Halos hindi makahinga si Emil, alam na nila. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa bahay, ang pagsara ng pinto. Lumabas na kayo. Wala kayong makikita dito. Napapikit si Emil, pinipigilan ang kanyang luha. Aalis na ba sila? Matatapos na ba ito rito? Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, may mas malakas na tunog siyang narinig. Boom! Ang tunog ng isang sapatos na puwersahang itinutulak, ang pinto may pilit na pumapasok sa loob. Ginang, kung wala kang tinatago, hindi ka matatakot na kami tumingin, hindi ba? Hindi siya sigurado kung sino ang nasa labas, pero alam niyang may isang tao roon na hindi natatakot kay Luz Biminda. At para kay Emil, iyon na ang kanyang pag-asa, isang yapak ang kanyang narinig, papalapit ng papalapit sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang kwarto, mahigpit niyang hinawakan ang sarili, ang kanyang puso ay nagwawala sa kanyang dibdib, at pagkatapos, ang kanyang pinto ay dahan-dahang bumukas. Sa unang pagkakataon, isang taong hindi niya kilala ang tumingin sa kanya. At sa mata ng estrangherong iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Luz Biminda, habag. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may ibang taong nakatayo sa pinto ng kanyang silid. Hindi si Luz Biminda. Hindi isang multo ng kanyang panaginip. Isang estranghero, isang taong maaaring tumulong sa kanya. Ang lalaki ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakatitig ito kay Emil, at sa kabila ng kanyang matigas na postura, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagkabigla. Diyos ko, bata ka pa, bulong nito. Halos hindi naririnig. Si Emil ay nanatiling nakayuko, nanginginig. Hindi sigurado kung ito ba ay isang panaginip lamang. Totoo ba ito? Totoo bang may taong nakakita sa kanya? Ngunit bago pa siya makasagot, isang matalim na sigaw ang pumuno sa buong bahay. Umalis kayo rito. Si Luz Biminda, parang isang hayop na handang lumaban, lumusob ito sa silid at itinulak ang estrangherong lalaki palayo sa pinto. Halos mahulog si Emil
mula sa kanyang kinatatayuan sa gulat. "Anong ginagawa mo? Sino ka ba?" Sigaw ng kanyang ina, puno ng galit at takot. Ngunit hindi na tinag ang lalaki. "May bata kang kinulong dito," malamig nitong sagot. "Ano ang pangalan niya?" Si Emil ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob niya may kung anong bumabaliktad sa kanyang sikmura. Ano nga ba ang kanyang pangalan? Buong buhay niya siya si Emil, pero sa kabila ng lahat ng narinig niya, sa lahat ng sikreto sa kabilang silid, hindi na niya sigurado kung iyon nga ang totoo niyang pangalan. "Wala kang pakialam sa kanya," sigaw ni Luz Biminda. "Anak ko siya." "Anak mo? Kung tunay mong anak, bakit mo siya kinukulong?" Sa saglit na iyon parang nagkaroon ng halimuyak ng katahimikan sa pagitan nila. Si Luz Biminda ay tila hindi alam kung paano sasagot. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso ng estranghero, pero unti-unti itong lumuwag. Muli siyang sumigaw, "Lumayas kayo sa bahay ko." Ngayon din, ngunit bago pa makagalaw ang lalaki, isang bagay ang bumasag sa tensyon. "Tulong!" Ang boses ay kay Emil. Hindi niya alam kung paano, kung saan niya nakuha ang lakas, pero ang kanyang katawan ay kusang gumalaw. Hindi niya alintana ang takot. Ang sigaw ay lumabas mula sa kanyang dibdib, na parang isang matagal nang naipong sakit at pangungulila. At iyon ang naging hudyat. Sa labas narinig niya ang malalakas na yabag. May isa pang boses na nagsabi, "Sir, may bata nga." At sa isang iglap, may mga kamay nang pumigil kay Luz Biminda. Hindi niyo may intindihan. Hindi niyo alam kung ano ang katotohanan. Sigaw nito, nagpupumiglas, pero mahigpit siyang hinawakan ng mga lalaking pumasok. Si Emil ay hindi gumalaw. Nangyayari na ito. May mga taong nakakita sa kanya. May nakakaalam na ng kanyang sikreto. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagong boses ang kanyang narinig. Isang mababang, nanginginig na tinig. "Diyos ko." Dahan-dahang tumingala si Emil at sa pinto nakita niya ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, para siyang nakakita ng multo. At sa titig na iyon, alam ni Emil, kilala siya ng matandang ito at maaaring hawak nito ang sagot sa kanyang tanong. Ang buong mundo ni Emil ay tila bumagal sa sandaling iyon. Ang matandang lalaking nakatayo sa pinto ay hindi lang isang estranghero, may kung anong koneksyon ang nagdudugtong sa kanila, isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit ramdam niya sa kanyang puso. Ang mga mata ng matanda ay lumuluha habang nakatitig sa kanya. Nakita ni Emil kung paano nanginig ang kanyang mga kamay, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Diyos ko, ikaw ba talaga ito?" Mahina nitong bulong. Ngunit dama ni Emil ang bigat ng emosyon sa boses nito. Si Luz Biminda, na pilit pa ring nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya ng mga pulis, biglang sumigaw, "Huwag, wala kang alam, Renato." Si Emil napatingin sa kanya. "Renato? Siya ba si Don Renato?" Ang pangalan na ilang beses niyang narinig mula sa kabilang kwarto. Ang pangalan na tila may malaking papel sa kanyang nakaraan. Parang binagsakan ng daigdig ang katawan ni Emil. Si Don Renato ang lalaking matagal nang naghahanap sa nawawalang bata. At ngayon, narito siya at siya ang tinitingnan nito na para bang nakita niyang muli ang araw matapos ang napakahabang gabi. "Anak ko." Bulong ni Don Renato, halos hindi marinig. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyong dumaan sa puso ni Emil. "Anak?" Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat ng ito. Ngunit bago pa niya lubusang maintindihan ang kahulugan ng mga sinabi ng matanda, isang malakas na hagulgol ang pumuno sa silid. "Si Luz Biminda, hindi siya anak mo." Sigaw niya, desperado, halos mabaliw. "Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagprotekta sa kanya." Halos mapatid ang kanyang boses sa galit at sakit.
Ang mga mata niya ay nagapoy ng puot habang nakatingin kay Don Renato. Dapat mo siyang makalimutan, Renato. Hindi na siya ang batang kilala mo noon. Si Don Renato ay lumapit ng dahan-dahan kay Emil. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng determinasyon. Alam kong ikaw ito, anak. Hinding-hindi ko malilimutan ang sarili kong dugo. Mahina ngunit matigas niyang sinabi. Napalunok si Emil. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Totoo ba ito? Siya ba talaga ang batang nawawala? Kung gayon, bakit siya nasa pangangalaga ni Luz Biminda? Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, ngunit isa lang ang sigurado niya. May isang bagay na matagal nang itinatago. At bago pa niya magawang magtanong, biglang bumagsak si Luz Biminda sa sahig. Hindi niyo alam ang totoo. Sigaw niya, bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. Ang kanyang mga balikat ay yumuko, at para sa unang pagkakataon, hindi siya ang malamig at matigas na babaeng kinatatakutan ni Emil. Siya ay isang taong basag, wasak, puno ng lihim at panghihinayang. Pinanood siya ni Emil, at sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng awa sa kanyang puso. Ano ang katotohanan, Luz Biminda? Tanong ni Don Renato, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Nag-angat ng mukha si Luz Biminda. Punong-puno ito ng luha at galit. At sa wakas, lumabas ang matagal nang nakatagong katotohanan. Isang lihim na magbabago sa lahat. Nanatiling tahimik ang buong silid matapos ang pagsabog ng emosyon ni Luz Biminda. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib na tila pinipilit pigilan ang isang sakit na matagal nang kinikimkim. Si Emil, sa kabila ng gulat at takot, ay hindi maialis ang kanyang tingin sa babaeng itinuturing niyang ina. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya itong marupok. Hindi ang malamig at matigas na figura na kinagisnan niya, kundi isang taong nasasaktan, nagtatago ng isang bagay na hindi niya pa nauunawaan. Ano ang katotohanan, Luz Biminda? Muling tanong ni Don Renato, ang kanyang boses puno ng kirot. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Napasinghap si Emil. Totoo nga ba? Siya ba talaga ang nawawalang anak ni Don Renato? Hindi agad sumagot si Luz Biminda. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, puno ng pangungutya at sakit. Hindi mo siya anak, Renato, bulong niya, pero ramdam sa kanyang tinig ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan niya. Hindi mo alam kung paano kita nilabanan para hindi mo na siya matagpuan. Tumayo si Don Renato, ang kanyang mga kamay na kuyom sa gilid ng kanyang katawan. Bakit, Luz Biminda? Bakit mo siya itinago sa akin? Napangiti si Luz Biminda, pero ang mga mata niya ay namumuo ng luha. Dahil ikaw ang sumira sa buhay namin, naguluhan si Emil. Paano naging kasalanan ni Don Renato ang lahat ng ito? Sinira mo ako, Renato, at gusto mong kunin pati ang anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Emil. Anak niya? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Renato. Tila nabalot ng matinding kaba na pailing si Luz Biminda. Bumuntong hininga na parang isang taong sumusuko sa tadhana. Hindi mo ba talaga naisip? Hindi mo ba naalala? Noon pa man mahal kita at ikaw hindi mo ako kailanman pinansin. Nagigting ang panga ni Don Renato. Dahil may pamilya na ako noon, Luz Biminda, sagot niya. Alam mong hindi kita maaaring mahalin. Natahimik ang lahat. Naramdaman ni Emil ang bigat ng hangin sa silid. Isang pag-ibig na hindi na ibalik. Isang babaeng itinulak sa gilid ng isang lalaking hindi kailanman nagmahal sa kanya. At dahil diyan ipinagkait mo sa akin ang anak ko, si Luz Biminda ay tumawa ng mapakla. Hindi, Renato. Dahil sa'yo, nawala ang anak natin. Anak natin. Parang sumabog ang mundo ni Emil. Anak nila, siya ba talaga ang batang nawawala?
O isa siyang bata na hindi dapat nawala. At bago pa niya mas lalong maintindihan ang lahat, may isang matalim na tunog ang pumuno sa silid. Boom! Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Sa labas, narinig niya ang galit na boses ng isang pulis. Dalhin siya sa presinto. Si Luz Biminda ay sinunggaban ng mga awtoridad, ngunit bago pa siya tuluyang mahila palabas, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Emil. Ang tingin niya ay hindi galit, kundi pakiusap. Emil, huwag mo silang paniwalaan. At sa huling sandali bago siya tuluyang inilabas ng bahay, idinugtong niya ang isang bagay na nagpatigil sa puso ni Emil. Alam mong hindi ko sinasadya. Pagkasara ng pinto, tumigil ang mundo ni Emil. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero ang kanyang mga paa ay gumalaw ng kusa. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero isang bagay lang ang nasa isip niya. Hindi niya kayang malaman ang katotohanan. Hindi pa, at kaya't sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang isang batang nakulong sa loob ng mahabang panahon ay tumakbo palayo. Sa unang pagkakataon, palayo sa lahat. Ang malamig na hangin ng gabi ay bumalot kay Emil habang patuloy siyang tumatakbo. Walang direksyon, walang iniisip. Isa lang ang sigurado niya, kailangan niyang lumayo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nakakulong sa 4 na dingding ng kanyang silid. Wala nang kandado, wala nang tinig ni Luz Biminda na nagsasabi kung kailan siya kakain, kung kailan siya gagalaw. Wala na siya sa kulungan, pero bakit hindi niya ito nararamdaman bilang kalayaan? Bakit parang mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib, ang mga binti niya ay nangangatog sa pagod pero hindi niya mapigilan ang sarili. Ang mga salita ni Luz Biminda ay patuloy na umaaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi mo sila dapat paniwalaan. Alam mong hindi ko sinasadya. Ano ang hindi niya sinasadya? Ano ang totoo sa kabila ng lahat ng nangyari? Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ni Luz Biminda, bakit may parte pa rin sa kanya na gustong paniwalaan siya? Isang malakas na tunog ng busina ang pumukaw sa kanyang diwa. Bata, lumayo ka. Muntik nang mahulog ang katawan niya sa gitna ng kalsada ng isang jeep ang huminto ilang metro lamang mula sa kanya. Ang driver ay bumaba, galit ngunit halatang nabigla. Ano bang ginagawa mo dito sa kalye sa ganitong oras, ha? Hindi makasagot si Emil. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagkalito. Ang driver ay tumingin sa kanya ng mas mabuti. Tila napansin nito ang payat niyang katawan, ang maruruming damit, ang kanyang mga mata na punong-puno ng pagod at luha. Anak, nawawala ka ba? Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa kabilang dulo ng kalsada. Emil! Napalingon siya. At doon, sa ilalim ng malalaking ilaw ng poste, nakatayo si Don Renato. Hinihingal ito, halatang pinilit habulin siya. Sa kabila ng kanyang pagod, ang kanyang mga mata ay hindi nagbago, parehong titig na puno ng pagkasabik at takot na nawala ito ulit. Huwag kang tumakbo, anak. Anak. Muling tumibok ng mabilis ang puso ni Emil. Hindi niya alam kung bakit pero may isang bahagi ng katawan niya na gusto siyang lapitan. Pero paano kung hindi ito ang tama? Paano kung tama si Luz Biminda? Paano kung niloloko lang siya ni Don Renato? Paano kung hindi siya totoong nawawala, kundi siya mismo ang taong kailangang mawala? Umatras si Emil. Nakita ni Don Renato ang pag-aalangan niya at nagmadaling lumapit. Pero hindi niya ito tinangka hawakan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod, itinapat ang sarili sa kanyang taas. Alam kong naguguluhan ka, mahina ngunit taimtim, nasabi nito. Alam kong hindi mo alam kung sino ang paniniwalaan mo. Si Emil ay hindi gumalaw. Pero anak, isa lang ang tinitiyak ko sa'yo. Huminga ng malalim si Don Renato, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Hinahanap kita buong buhay ko, nanlaki ang mga mata ni Emil. Simula nang nawala ka, wala na akong ibang ginawa kundi hanapin ka. Hindi ko alam kung paano,
Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong buhay ka. Alam kong hindi kita maaaring kalimutan. At ngayon, nandito ka na. Nanginginig ang kamay ni Don Renato nang iabot niya ito kay Emil. Handa akong hintayin ka. Kahit kailan mo gusto. Kahit anong oras mo ako gustong tanungin. Kahit ano pang sagot ang kailangan mong malaman. Nang hina ang mga tuhod ni Emil, ang init ng gabi ay hindi sapat upang pigilan ang ginaw sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya alam kung galing iyon sa lamig ng hangin o sa tindi ng emosyon na bumabalot sa kanya. Sa loob ng maraming taon, wala siyang ibang alam kundi ang dilim ng kanyang kwarto, ang malamig na pagkain, ang boses ni Luz Biminda na nagsasabing wala siyang ibang pupuntahan. At ngayon narito si Don Renato Latter, isang estranghero o isang taong naghahanap sa kanya ng buong buhay nito. Dahan-dahang ibinaba ni Emil ang kanyang mga kamay at pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng taong maaring nagsasabi ng katotohanan. Nanginginig ang kamay ni Emil habang dahan-dahan niyang hinawakan ang palad ni Don Renato. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung dapat siyang magtiwala. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi na siya maaaring bumalik. Sa dilim naramdaman ni Don Renato ang pagdadalawang isip ni Emil. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan niya ang bata na kusang lumapit. Hindi sa pamamagitan ng paghawak, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanang siya ay malaya ng mamili. Hindi kita pipilitin, anak. Mahina ngunit taimtim na sabi ni Don Renato. Pero nais kong malaman mo, ano man ang piliin mo, hindi kita iiwan muli. Bumuntong hininga si Emil. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib, ang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Ano ba ang totoo? Tanong niya, halos pabulong. Nagkaroon ng katahimikan. Tanging ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa lansangan ang naririnig. Ang totoo? Nagsimulang magsalita si Don Renato. Ikaw ay hindi nawala. Ikaw ay ninakaw. Nanlaki ang mga mata ni Emil. Ano? Tumango si Don Renato. Ang kanyang mukha ay puno ng kirot. Noong sanggol ka pa, may isang tao na kinuha ka. Sa akin, matagal kitang hinanap, ngunit sa bawat paghakbang ko, may mga taong pilit na tinatago ka. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Hanggang sa natagpuan kita rito, parang isang malaking piraso ng puzzle ang biglang lumapat sa isipan ni Emil. Ang pag-uusap sa kabilang kwarto, ang misteryosong pangalan niya sa diskusyon, ang galit ni Luz Biminda kay Don Renato. Si Luz Biminda, siya ba ang kumuha sa akin? Napabuntong hininga si Don Renato, at sa saglit na iyon, nakikita ni Emil ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi ko alam, anak. Hindi ko pa rin alam kung paano ito nangyari. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi dapat ito ang buhay na mayroon ka. Nanginig ang katawan ni Emil. Parang biglang lumuwag ang mundo niya. Pero kasabay nito ay isang matinding takot. Kung totoo ang sinasabi ni Don Renato, sino nga ba siya? Sino nga ba talaga si Emil? At higit sa lahat, ano ang itinatago ni Luz Biminda? Sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na ayaw siyang bitawan. Ang mga sandali sa loob ng kanyang kwarto, ang mga oras na kahit malamig, kahit gutom, may isa siyang kasama, si Luz Biminda. Si Luz Biminda na sa kabila ng lahat ng sakit at kasamaan, minsan ay tinatawag siyang anak. Bakit niya ako itinago? Mahinang tanong ni Emil. Si Don Renato ay natigilan. Hindi niya agad nasagot ang tanong, tila alam niya na may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat. Hindi ko pa alam, anak. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, handa akong hanapin ito kasama mo. Hinawakan ni Don Renato ang kamay ni Emil, nang mas mahigpit ngunit hindi bilang isang sapilitang hawak, ito ay isang alok, isang pakiusap. Pero ang desisyon ay iyo pa rin. Kung gusto mong bumalik sa kanya,
Hindi kita pipigilan. Nag-angat ng tingin si Emil. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang taong hindi nag-uutos sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Ang unang taong handang hayaang siya ang pumili. Napatingin siya sa kalangitan. Madilim, ngunit sa malayo, ay may liwanag ng mga bituin. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman pinayagang lumabas ng kanyang silid. Ngayon, ito ang unang beses niyang nakikita ang totoong langit. At sa ilalim ng mga bituin na iyon, sa gabing iyon na tila walang katapusan, gumawa siya ng desisyon. Ang buong mundo ni Emil ay tila huminto habang nakatayo siya sa harapan ni Don Renato. Alam niyang ito ang huling pagkakataon, ang sandaling pipiliin niya ang direksyon ng kanyang buhay. Ang mga salita ng kanyang ina, si Luz Viminda, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ko sinasadya. Huwag mo silang paniwalaan. Ako ang nag-alaga sa iyo. Ngunit ngayon, narito si Don Renato, ang lalaking buong buhay niyang hinanap siya. Ang lalaking nagsasabing siya ay anak niya at sa wakas ginawa niya ang kanyang desisyon. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kanyang kapit sa kamay ni Don Renato. Isang mahina ngunit tiyak na kilos, isang sagot na hindi na kailangang sabihin pa. Nakita niya ang pagluha ng matanda, hindi dahil sa lungkot kundi sa labis na tuwa. Salamat anak, bulong ni Don Renato. Halos hindi marinig sa pagitan ng kanyang hagulgol sa unang pagkakataon. Naramdaman ni Emil ang init ng isang yakap. Hindi isang yakap ng takot o pagpigil, kundi isang yakap na puno ng pangako, hindi na siya muling mawawala. Ilang araw ang lumipas, at sa unang pagkakataon, nagising si Emil sa isang kama na hindi matigas na sahig. Mabango ang hangin sa loob ng kwarto. May bintana. May liwanag na pumapasok mula sa labas, at higit sa lahat, wala na siyang tanikala. Ngunit sa kabila ng lahat, may bigat pa rin sa kanyang dibdib. May isang bagay na hindi pa tapos, at alam niyang kailangang gawin ito. Sa araw na iyon, naglakad si Emil kasama si Don Renato patungo sa isang lugar na hindi niya akalaing babalikan niya. Sa loob ng isang maliit at malamig na silid sa kulungan, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa isang bakal na mesa, si Luz Viminda. Mukhang mas matanda siya ngayon, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Nang makita niya si Emil, hindi siya agad nagsalita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakita ang puot sa tingin ng babae. Ang nakita niya ay isang pagkapagod, isang pagsuko. Dumating ka pa, mahina niyang sabi, tumango si Emil. Hindi niya alam kung bakit siya narito. Hindi niya alam kung kaya niyang tanungin kung bakit niya ito itinago. Kung bakit siya nito kinulong. Kung bakit siya nito pinagkaitan ng normal na buhay. Ngunit hindi iyon ang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Mahal mo ba ako? Nagulat si Luz Viminda. Hindi niya inaasahan iyon. Tiningnan niya si Emil ng matagal bago niya ibinaba ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Oo, sagot niya. Isang bulong na halos hindi marinig. Ngunit hindi sa tamang paraan. Nanatili si Emil sa kanyang pwesto. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit ba? Lungkot? Awa? Siguro lahat ng ito. Ngunit sa bandang huli, may isang bagay siyang alam. Si Luz Viminda ang babaeng kumulong sa kanya. Siya rin ang babaeng nagsinungaling sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, siya rin ang babaeng nagpalaki sa kanya. Kaya't sa halip na sabihin ang mga salitang matagal na niyang gustong itanong, isang mahina ngunit matibay na boses ang lumabas sa kanyang bibig, paalam. At sa sandaling iyon lumingon siya kay Don Renato at sabay silang lumabas ng silid. Habang naglalakad sila palayo, hindi na lumingon si Emil. Dahil sa unang pagkakataon, alam niyang hindi na siya nakakulong sa kanyang nakaraan. Dahil ngayon, may hinaharap na siyang sarili niyang pipiliin.